Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Belsa, isa po siyang protestante. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Ginoong Eli Soriano at sa lahat na nasa harap. Magandang gabi po. At magandang gabi din po sa lahat na nandito sa studio. Ako'y nagpapasalamat na nakadalo dito sa iyong programa. At gusto ko lang pong malaman o itatanong yung tungkol sa Judges chapter 11 verse 30 hanggang 40 po. Doon po ito tungkol kay Jepta po na iprinamis niya yung anak niya na pag nanalo siya doon sa mga kalaban nila, na ihahandog niya lahat, yung unang lalabas sa bahay niya ay ihahandog niya para sa Panginoon. Ang naipromise yata ni Jepta doon ay gawin niyang yung burnt offering, yung unang lalabas sa kanyang bahay. Ang tanong ko po ay kung talagang naihandog niya ba yun na sinunog niya? Kung talagang naihandog niya, sinunog niya. Oo. Wala po rin sa binasa niyo, ano? Nandiyan sa last verse yata po. Bakibasa, kapatid na rin. 11 ng hukom. 11:30. Opo. Tapos hanggang Hanggang sa last. basahin natin, kapatid. At nagpanata si Jefte ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Sa gayoy nagdaan si Jefte sa mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila, at sila'y ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay. At sila'y sinaktan niya ng di kawasang pagpatay mula sa Aroer hanggang sa Minit na may 20 bayan at hanggang sa Abel Keramim. Sa gayoy sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. At si Jefte ay naparoon sa Mispa sa kanyang bahay, at narito ang kanyang anak na babae ay lumabas, na sinalubong siya ng pandereta at ng sayaw, at siya ang kanyang bugtong na anak, liban sa kanya wala na siyang anak na lalaki o babae man. At nangyari, pagkakita niya sa kanya na kanyang hinapak ang kanyang damit na sinabi sa aba ko, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos, at ikaw ay isa sa mga bagabag sa akin, sapagat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon, at hindi na ako makapanunumbalik. At sinabi niya sa kanya, ama ko, iyong ibinuka ang iyong bibig sa Panginoon. Gawin mo sa akin ang iyong ipinangusap ng iyong bibig. Yamang ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway sa makapitbagay sa mga anak ni Amon. At sinabi niya sa kanyang ama, ipagawa mo ako ng bagay na ito sa akin. Pahintulutan mo lamang akong 2 buwan upang ako'y humayot yumaon sa mga bundukin at aking itangis ang aking pagkadalaga, ako at ang aking mga kasama. At kanyang sinabi, yumaon ka, at pinapagpaalam niya siyang 2 buwan. At siya yumaon, siya at ang kanyang mga kasama, at itinangis ang kanyang pagkadalaga sa mga bundukin. At nangyari sa katapusan ng 2 buwan, na siya'y nagbalik sa kanyang ama, na ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata, na kanyang ipinanata, at siya hindi nasipingan ng lalaki at naging kaugalian sa Israel. Na ipinagdidiwang taon-taon ng mga anak na babae ng Israel, ang anak ni Jefte na Galaadita na 4 na araw sa 1 taon. Ano po ang tanong niyo? Napapasalo ako doon sa yung
sa last years na ginawa ni Jipta yung panata niya. Yung pong mikropono, ipilmin niyo po. Ginawa ni Jipta yung panata niya sa Panginoon na ialay niya sa Panginoon yung anak niya. Ano po ang tanong niyo? Ang tanong ko kung talaga bang sinunog niya yon o hindi. Nakalagay po Sinunog ginawa po. niya yung ayon sa lumabas sa kanyang bibig. So nasunog ho yun. Yun po ang implikasyon. Okay. Pwede pa Kaya nga, pinananangisan siya sa Israel taon-taon, 4 na araw. Kaya ako yung nagkaroon ng katanungan dahil mababasa din natin na bawal din sa Panginoon yung magsunog tayo ng handog na tao sa Kanya, di ba? Opo, bawal po. Pero Bawal. dyan sa... Hindi po, ganito po yun. Yung pong tao ay sa kautusan, bawal yon. Ang pinahahandog ng Diyos sa mga tao, mga hayop, hindi tao. Pero ito, hindi po utos ito. Ito'y isang panata ni Jepta. Alam niyo po ang kahulugan ng panata. Ito po yon, pakinggan niyo sa isang talata. Ng bilang. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita, kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binukan ng kanyang bibig. Yung panata po kasi, sarili mong kalooban, hindi inuutos ng Diyos yun Kaya hindi po maaaring kumontra yon sa Biblia dahil hindi naman inutusan ng Diyos na gawin ni ni Jepta yun At minsan, may mababasa tayong utos na ginanap ng Diyos kay Abraham. Nang sabihin ni Abraham sa kanyang, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac sa akin. Pero, nung makita ng Diyos yung katapatan ni Abraham, pinigil ng anghel nung papatayin niya na yung kanyang anak. Meaning, hindi talaga pinapahintulot ng Diyos na tayo maghandog ng tao kagaya ng ating mga anak. At yun, hindi man gusto talaga ng Diyos yun Pakinggan nyo sa Jeremias 7, nagtataka nga ang Diyos doon sa ibang mga tao, bakit ganun sila Pati anak nila, pinapatay nila. Basa. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng topet na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko inyuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Hindi po utos ng Diyos. So, exemption siguro yung kay Jipta. Oo, kasi siya may kagagawa nun, hindi naman ang Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Matagal na po ako nanonood sa inyo sa telebisyon. Salamat po. At marami po ako natutuhan, kaya po ako nandito ngayon sa inyo upang madagdagan po ang kaalaman ko. Nasabi po kanina, Brother Eddie, nung nagtanong, na kung nasa kaguluhan mo ang isang tao o nasa kaguluhan po, ay wala po ang Diyos doon. Kung sakali po meron namang isang tao na nasa kagitna ng kaguluhan at tumawag po sa Kanya, siya po kaya ay din ng Panginoon Diyos? Una po yun, Brother Eli. Pangalawa po, kung pahihintulutan po ninyo. Minsan po, narinig ko po kayo sa inyong sa telebisyon, ang sabi po ninyo, iniulat ng Panginoon Diyos ang Kanyang kamay upang tawagin po ang mga makasalanan. Ang hindi pa ikinig sa Kanya, darating po ang panahon na siya naman po ang hindi masusumpungan. Ang tanong mo po ito, kung yun po taong tinawag, noong oras po yun at hindi po nakinig sa Kanya, at dumating na po ang panahon na nagbagong isip na po siya, at nagbagong buhay na po siya, siya po kaya ay bibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon Diyos, at ano po ang Kanyang magiging buhay, samantalang nagbago na po siya, pero ang nadarama po niya ay ang dating buhay pa. Ganito Maraming salamat. Ang una ko po sagot, yung sasagutin, yung ikalawan yung tanong. Tinawag siya, hindi siya nakinig, pero dumating ang panahon, nagbagong buhay siya, no? 9 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa Kanya na napisan, sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Hanggang may buhay may pag-asa. Hanggang may buhay, may pag-asa. Pero kung tinawag ka ng Diyos, di ka tumanggi ka, di mo siya pinakinggan, namatay ka, malas mo. Hindi ka lang pwede makapagbago Pero kung may buhay, may pag-asa. Yun po ang sagot ko doon sa ikalawan yung tanong. Yung una pong tanong nyo na
Nasa gitna ng kaguluhan, ang tao tumawag sa Diyos. Makikinig ba siya? Aba, makikinig po. Ang pinag-uusapan lang naman natin, wala ang Diyos doon. Pero makakapakinig siya doon sa mga nasa gitna ng kaguluhan kung humihingi ng saklolo sa kanya. Pwede niyang marinig. Kasi makapangyarihan ng kanyang tinig, ang kanyang pakinig para marinig ka kahit nasa gitna ng kaguluhan. Pero huwag mo asahan, samahan ka ng Diyos doon. Para samahan ka, umalis ka sa kaguluhan, sa 14 o sa 16 ng ikalawang Korinto. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At kayo'y aking tatanggalin at ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Hindi ho ako sumagot niyan, ang Diyos ang may sagot sa inyo niya. Umalis ka doon sa gulot, sasamahan ka ng Diyos. Yun po na kasi. Pero wag mo siyang anyayahan sa gulot, ayaw niya hulong. Salamat din po sa inyo. May gusto lang po akong itanong tungkol sa sinasabing Diyos. Nangyari po dun sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, may nabasa ako roon na ang sinasabi ay parang ganito. Lalangin natin ika ang tao ayon sa ating wangis. Pero simula ho pagkabata ay nalalaman tong iisa lamang ang Diyos. At doon sa Kawikaan 8:23, may nagsasalita ho doon na sinasabi na bago pa itatag ang mga panulukan ng langit at ng lupa, ako'y naririto na. At doon ho sa Isaiah, Kapitulo 43, versikulo 11, may sinasabi naman doon na ako, bagamat ako ang Panginoon, ay wala nang iba na magliligtas. Doon ho naman sa New Testament, sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, sinasabi naman ho na at sa kanino pa mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sa tao na sukat ikaligtas. Gusto ko yung uliwanagin yun sa inyo, Pastor. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Unang-una ganito po yun. Mali po yung pagkakilala ng marami na iisa lang ang Diyos. Marami pong Diyos eh. Pakinggan nyo, 82, ganito nakasulat. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hindi ang dai-dai. Kapisanan ng mga Diyos, Assembly of God, at humahatol siya sa gitna ng mga Diyos. Marami yung Diyos eh. Gusto nyo makilala isa? Ere isa. 7:1 ng Exodus. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Ano ho si Moises? Diyos. Anong klaseng Diyos si Moises? Ginawa ng Diyos para si Moises maging Diyos ni Faraon. Tanungin ko kayo, pwede bang makagawa ang Diyos ng Diyos? Diyos nga siya, ba't hindi siya makakagawa ng Diyos? Hindi ba? Parang si Kristo, ginawa niyang Panginoon. Panginoon siya, gumawa pa siya ng isang Panginoon. 2:38. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong itinapon sa krus. Kaya yung pagka-Panginoon ni Kristo, ginawa ng Ama yun. Kaya marami na rin Panginoon. Kaya sinasabi niyo sa Isaiah 43:11, tama mo yun eh. Ako sa makatigbagay ako nga, ako ang Panginoon, liban sa akin walang tagapagligtas. Hindi niya pa ipinakikilala ng si Kristo. Nung gawin niyang Panginoon, nagkadalawa sila. Di ba? Kaya sa hula, sinasabi ni David, 111 ng awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan ho ang Panginoon ni David? Dalawa eh. Sabi ni David, sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sa makatid, yung isang Panginoon nakaupo sa kanan ng isa pang Panginoon. Sino ho ba yung parehong Panginoon na may nakaupo sa kanan? Basahin natin sa 3 ng Kolosas. Kung kayo ngay muling binuhay na kalapit ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun. Ang Diyos at saka si Kristo magkatabi. Nakaupo si Kristo sa kanan ng Diyos. Yung Panginoon, umupo ka sa aking kanan, sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, sabi ni David.
Kaya sa hula pa lang may dalawang Panginoon eh. O ngayon, ang Diyos, marami hong Diyos. Marami ho. Ngayon, kung ang tanong nyo sa akin ganito, ilan ang Diyos Ama? Isa lang. Ilan ang Diyos Anak? Isa rin. Di ba? Pero ang tanong nyo, ilan ang Diyos? Marami. Si Muesis nga, Diyos eh. Kayo rin ho, gusto nyong maging Diyos? Pakinggan nyo, pwede kayong maging Diyos, basahin natin. Sinagot sila ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Di ako may sabi nito. Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Thou art God. Kayo'y mga Diyos. Sino yung tinatawag niyang mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Masisira ba yun ng iba? Tinatawag niyang Diyos yung mga tumanggap sa salita ng Diyos, yung dinatnan ng salita ng Diyos. Parang ganito. Hindi ho ba? Yan yung hawak niyo, ano yan? Ballpen. May takip ko. Yung takip ko, ballpen. Hindi. Ang ballpoint yan, yung pinakadulo eh. Kaya nga, ballpen eh. May ball hong maliit yan na umiikot para yung tinta ma-distribute. Actually, ang talagang ballpen dyan, yung nasa yung dulo, saka yung tinta. Kaya ballpen. May casing. Ano tawag nyo sa casing? Ballpen na rin eh. Pati takip nga, ballpen na rin eh. Kaya yung kabuuan niya, ballpen. Ano po ibig ko sabihin? Pag yung salita ng Diyos nasa iyo, nadadamay ka na. Kasi yung salita ng Diyos, Diyos yun eh. Nang pasimula siya ang salita sumasa Diyos, ang salita ay Diyos. Tinanggap mo. Tawag na rin sa'yo ng Biblia, Diyos ka na rin. Ang dahil ng Diyos ngayon. Pag tinanggap Pag tinanggap natin ang salita, tinatawag tayong Diyos. Kaya kung sasabihin, ilan ang Diyos? Marami o. Marami. Ang tanong, ilan ang Diyos Ama? Isa lang. Yun po ang tamang line of questioning and answering. Sa pagkamatay ni Kristo, ay maraming anti-Kristo ang nagbitawan na mistulang kabuti na biglang mistulang kabuti na bumitaw na tinawag na commercial pyramid profit religion. Pawang umaangkin na sila ang may karapatang umakay sa salibutan at mangaral. Wala na magkakaibang paniniwala ayon sa Biblia ay sumibol ang hidwaan sa bawat isa. Nasaan ang Kristyanismo sa bagay nito? Ito ba ang natutuwan sa loob ng Biblia? Bakit may nagdurusa? Bakit may nagagalak sa pagdurusa ng iba? Bakit ito pinangtulutan ng Diyos Ama? Isa-isahin po natin, marami po kasi yun eh. Sige po, at baka kayo po'y mangalay ng pagkakatayo, mabuti po maupo muna kayo dahil napakarami po ng tanong na, hindi natin matatapos na 5 minuto siguro yun. Ang sabi nyo, sa pagdami ng mga religion, more or less, ganun ang nakasulat dyan sa binasa nyo, nagkakaroon ng parang kompetensya. Nagkakaroon ng mga, pagpapagalingan, maraming mga, bawat isa nag-aangkin sila sa Diyos. Sabi nyo, dun sa ganung eksena, nasaan ang Kristyanismo? Sabi nyo. Isa pong kagalakang sabihin ko sa inyo, na ang tunay na Kristyanismong sinasabi sa Biblia, yung Kristyanismong itinuro ni Kristo. Hindi mo yung Kristyanismong itinuro ng mga pastor kanluranin. Ang tunay na Kristyanismo sa Biblia, yung diwa na ang kanyang itinuturo at ipinangangaral, yung lahat ng aral ni Kristo. Yun ang tunay na Kristyanismo. Asan ba ang Kristyanismo doon sa nag-aaway-away ng mga relihiyon? Wala ho ron. Wala ho. Sapagkat ang tunay na Kristyanismo, may isang keyword sa pagiging Kristiyano, yung pag-ibig. Yun ho ang pinakadakilang utos ni Kristo, yung pagmamahalan sa isa't isa. Wala ho yun, paano mo sasabihin ni Kristyanismo yun? Maaari, nagsasabi, sila'y Kristiyano, pero hindi sila talaga Kristiyano. Wala yung esensya ng tunay na Kristyanismo. Sabi nga doon sa pasyon,
Kung kayo po'y nagbabasa ng pasyon pagmahal na araw, yung Semana Santa, sabi sa pasyon, ang kaniyang mga aral, masasama, di katwiran, maglang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Diba? Ang aral niya masama, ang kanyang ugali mahalay, sabi ng pasyon, pero ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Tapos sabi pa ng pasyon, ang kanyang mga kasama, mamamansag na propeta, hihibuan ang lahat na nang magsisampalataya sa lihis na aral niya. Hindi ko talagang Kristiyano, pero nagpapanggap na Kristiyano. Ito po ba ang natutunan sa loob ng Biblia? Hindi ko sa Biblia natutunan yan. Kasi kung sa Biblia ho natutunan yan, walang ganyan. Ang sa Biblia ho, tunay na pagmamahalan, hindi pagpapakunwari. Yan ho, pagpapakunwaring Kristiyano, samantalang wala yung pagmamahalan, yun ho, hindi Kristyanismo. Demonyanismo yun. At hindi ho sa Biblia natututunan yun. Yung udyok ng demonyo sa mga taong hindi sumasampalataya sa tunay na katotohanan. Bakit naman po may nagdurusa? Bakit po may nagdurusa? Katalagahan na naman ho ng Diyos yung may magdudusa. Alam niyo kung bakit gano'n? Ganito kasi yan. Yung pagdurusa ko minsan, paraan para guminhawa ka. Tandaan po nyo, sometimes our tribulation is preparing us for a happier future. Yung pagdurusa ng tao, naghahanda sa kanya para makakita siya ng magandang kinabukasan. Pakinggan niyo sa 5 ng mga taga-Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Bakit? Na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Sabi ho ng Biblia, yung kapighatian o pagdurusa ng isang naglilingkod sa Diyos, nakagagawa sa kanya yun ng katyagaan. Yung katyagaan, gumagawa naman yun ng pagpapatunay. Yung pagpapatunay, gumagawa naman yun ng pag-asa. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung isang nag-aaral ng abugasya, nagduro sa katakot-takot siya. Aral ng aral. Di ba hirap yun? Aral. 10 taon, aral ng aral. Nakapasa na sa eskwela. Mag-aaral na naman uli. Kapasa naman dapat sa bar. Hindi mo katakot-takot sa pagduro sa'yo. Pero pag nakapasa, okay. Maayos na. Abogado na fellow na sa Integrated Bar of the Philippines Maganda na. Kaya kung minsan yung pagdurusa, hagdan para makakita ka ng ligana. Kaya meron isinahintulot ang Diyos na pagdurusa. Miski doon sa mga kawikaang matatanda ng tao, no? Yung ikang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait, ay muli sa hatol ay salat. Habag ng masaklap na bunga ng maling paglingat, habag ng magulang sa irog na anak. Yun ikang halamang nakalimutan ko, nasanay na walang araw, yung gano'n. Sa kaunting malagay sa araw, naluluoy. Meron gano'n mga kawikaan Ibig lang ituro, hindi mo mas... paano po? Paano yun? Oo, may balagtas. Kasi yung diwa na yun nasa Biblia. Yung mga sinabi ni Balagtas na yun, yung laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muli sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingat, habag ng magulang sa bugtong na anak. Yung anak na pinalaki sa layaw at hindi nakatikim ng konti manghirap
Wala, ang labas, drug addict eh. Biro niya. Kasi kuminsan laki sa laya, walang naramdaman kahit anumang. Kaya hindi ho sa lahat ng pagkakataon masama yung naghihirap ang tao. Meron ng bungang mabuti yan, kuminsan. Kaya yung susunod yung tanong na, ano pa po yung isa? Bakit po ito pinahintulutan ng Panginoon Diyos? Yun nga po ang layo ng Diyos eh. Para pag naturuan kang magtiis sa mga pagdurusa, titibay ka. Makakapagpatibay mo yung pakinggan niyo. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Di ba pag tinutukso ka ng dyablo at hindi mo sinusunod yung masarap na tukso niya, di ba nagdudusa ang buhay mo, ang kalooban mo? Biro mo yung babae na lumalapit sa'yo, nagtitiis ka. Hindi ba nagdurusa rin yung kalooban mo? Sarap-sarap nun. Di ba? Pero pag nagtiis kayo ka ng tukso, tatanggap ka ng putong ng buhay. Kuminsan yan yung paraan ng Diyos, di natin naintindihan. Parang ganito. Akala nung iba, masama yung magkasakit. Kuminsan yan pagkakasakit, nagpapatibay sa katawan niya. Halimbawa, nabulutong ka. Tandaan mo. Sa susunod na taon, magbulutungan mo ng buong mundo, hindi ka nabubulutungin. Dahil nabulutong ka na. Pinatibay ka na ng bulutong mo, doon sa mikrobyong nagpapabulutong. May labang ka na. Ang tawag doon, antibody. Sa termino ng medisina. Kaya ikaw, kahit wala ka pang bulutong, para wag kang mabulutong, kuminsan nilalagyan ka ng mikrobyo ng bulutong. Ang tawag doon, bakuna. Yung bakuna, hindi ho gamot yun. Mismong mikrobyo yung nilalagay sa'yo para mag-produce ka ng antibody at para pag dumating ang bulutong, may panlabang ka. Hindi ba ganon? Kaya, yung nagkatigdas ka. Isang beses, 2 beses. O, tandaan mo, wala nang pangatlo yun. Hindi ka na makakatigdas ng pangatlo. Immune ka na sa tigdas. Ganon din ho yun. Yung sakit, nagpapatibay kung minsan ng katawan kung nasa proper management. Halimbawa, hindi ko na itutuloy isang halimbawa at kayo kumakain. Diyan nyo nahulog. Oo. Hindi ko na itutuloy. Yun na ang dahilan kung ba't pinahintulot ng Diyos yung gano'n. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. May ibig lang po ako itanong. Ako po yung dating mayor ng May Kawayan. Palagi ko po, nakita na tayo din sa may St. Francis ng araw eh. Siguro po. Siguro po, nung kasalukuyan po mayor kayo, nakita na po yata tayo. Ang ibig ko lang po itanong sa inyo, Kylie, kasi po ako bago lang po ako nasama sa Faces of Love last April 28, 2030. At ang natutunan ko po nung ako'y malapit kilod, kasi po nung ako'y mayor, ang naging panuntunan ko sa buhay, gumagawa ako maganda, wala akong kasalanan, 2 lang kasalanan ko. Ang kasalanan ko ay at nung hindi ko pa nakikita si Lord, hindi pa ako handang pumasok sa Panginoon. Ngayon po, ang natutunan ko sa isang kasalanan kong yan, at ang isa pa kong kasalanan ay na-surrender ko na kay Lord. Pero marami pa pala akong kasalanan. Una po ay yung oras at pagmamahal para sa aking pamilya at para sa aking kapwa at para sa ating Panginoon. Ang ibig ko lang pong itanong ay sa natutunan ko pong pagmamahal ay sana po ay ang mga reliyon lahat po sa aking pananaw walang masama, walang may pagkukulang. Dahil po, sinabi ng Panginoon na ang isang tao ay wala naman taong perfecto. Ngayon po, ang ibig ko lang na itanong sa ating dating daan ay sana po ang pagpapalaganap ng pagmamahalan at nakikita ko, napakinggan ko nga sinabi ko kanina, napakaganda. May palaganap natin yung pagmamahalan, ang gawa at salita ng Panginoon na wala na po sana na magkaroon ng sa nakita ko po kasi yung bang don't judge others
Huwag natin husgahan ang ating kapwa dahil yan po ay ating kasalanan. Pero ang ibig ko lang po itanong sa ating kaeli, yun po bang pagbibigay ng magandang balita, magandang salita ng Panginoon at ang kanyang magandang gawa ay pwede nating maiparating sa ating kapwa nang wala na tayong husgahan na kahit anong relihiyon. Pwede po ba yung ganun? Yun lang po ibig kong matutunan dahil po nung makita ko si Lord, akala ko po kasi napakagaling ko. Gumaling ako, lahat kaya kong gawin. Wala akong kasalanan sa pamilya ko kasi akala ko binigyan ko ng mga material na bagay ang aking pamilya. Okay na. Lahat ng anak ko binigyan ko ng kotse, asawa ko binigyan ko ng kotse, lahat ng gustong hilingin, bibigay ko. Pero yun po pala, nung makita ko si Lord, hindi po pala sapat. Dahil ang hindi ko na ibigay sa kanila ay yung oras at pagmamahal na isang malaking kasalanan ko sa aking pamilya. Kaya po, Kaeli, kung po pwede po, ay malaman ko na kung pwede po na ganung mga bagay ang maganap sa pagpapalaganap ng salita at gawa ng ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyo, Mayor. Ganito po ang sagot ko ron. Alam po nyo sa Biblia, bawal ang humatol eh. Yun ho ang madalas na sinasabi ng iba. Huwag kang hahatol para huwag ka rin namang hatulan. Pero nung ganyang talata sa Biblia, judge not that you may not be judged. Pero alamin mo natin sino kausap doon. Bawal silang humatol. Sino po ang kausap doon? Pakinggan nyo kung sino kausap. Sabi rito, ako na ho mismo magbabasa. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit ninyo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo? At narito, ang tahilan ay nasa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayon, kung maalis mo na, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Sino ho ang pinagbawalan ni Kristong humatol? Yun hong mga mapagpaimbabaw. Nahahatol-hatol, pupuna-puna ng puwing ng iba, yan naman mas malaki pa yung ulaban niya dun sa pinupuna niyang puwing. Kaya sabi ni Jesus, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna yung dahilan sa mata mo. Pag naalis mo na, o sige, pwede ka nang mag-alis ng puwing sa mata ng kapatid mo. Ano ibig sabihin? Samantalang nagpapaimbabaw ka, meron kang mga masasamang gawain, bawal mong punahin yung ibang gumagawa ng masama. Pero pag nagtagumpay ka ng alisin yung masamang nasa iyo, binibigyan ka na ng Diyos ng karapatang pumuna sa maling ginagawa ng iba. Pakinggan nyo, sa isang talata, ang katunayan po na sinabi ko, kababasa ko na lang. Pakinggan nyo sa 7. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Utos po ba humatol? Ang bawal na paghatol, isa, yung paghatol ng ayon sa anyo. Baka hinahatulan mo yung tao, anyo lang ang nakita mo na humatol ka na. Hindi mo pa nasisiyasat ang pangyayari sa anyo natin. Huwag kayong hahatol ng ayon sa anyo, kundi humatol kayo. Utos po yun, humatol ng matuwid na paghatol. Saan ho manggagaling yung matuwid na paghatol? Siyempre, babasahin mo sa salita ng Diyos. Sino ho yung huwag kayong hahatol upang huwag kayong hatulan? Dahil yung hatol na ihahatol nyo, babalik sa inyo. Yung mapagpaimbabaw na pinupuna yung puwing ng kapwa, pero sa tahilan ng nasa mata niya.
Pero alisin mo muna yan, sabi ni Jesus. Pag naalis mo, o sige, pwede mo nang alisin yung puwing ng may puwing. Kasi kung meron kang tahilan dyan, pagkalaki-laki, aalis ka ng puwing, baka mabulag mo dahil hindi ka naman nakakakita ng ito alisin mo muna yan. At ikaw naman, pag naalis mo na yung puwing sa mata mo, kagaya ngayon, si Mayor, inaamin niya sa ating kalagitnaan, naging mabuti siyang lingkod bayan, pero nagkulang siya sa pamilya. Ngayong naikorek niya na yon, pwede niya sabihin sa ibang mayor, huwag niyo kalimutan yung pamilya niya. Bigyan mo ng oras yung anak, baka maging drug addict yan. Pwede nang sabihin ni mayor yun. Bakit? Nagdaan na sa buhay niya. Naalis niya na yung tahilan na yun, kung yun ay tahilan. Pag nagwalang sibu ka, dahil ayokong mato, ayokong pumuna. Pag hindi ka pupuna, walang aalis na kasamaan sa mga kasama mo sa buhay. Kaya ang magulang pumupuna sa anak pag mali. Hindi ba? O ako, ba't ako pumupuna? Kasi napagtagumpayan ko na sa relihiyong napag-aralan ko, alisin yung kaipokritahan, alisin yung pagkakamal ng pera at pagsasamantala sa pera ng kapwa. Nung maalis ko yon, malakas ang bunganga kong magsalita laban sa mga ganon. Bakit? Naalis ko na yung tahilan sa mata ko. Ang paniwala ko, wala na ako ng tahilan na yon. At walang makakasumbat na miyembro rito sa akin kahit isa na yung kanilang kayamanan ay pinagpasasaan ko. Wala. Bakit ho? Ngayon, ang isa pang tanong ni Mayor, hindi ba tayo pwedeng mangaral ng katotohanan hindi natin pupunahin yung maling gawain ng iba? Paano ho ba ang gusto ng Diyos na pangangaral? 58:1 ni Isaiah. Pakinggan niyo po. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Nakita niyo, sabi ng Diyos, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Itaas mo ang iyong tinig na parang pakakak at ipahayag mo sa bayan ang kanilang mga pagsalangsang, yung mga maling gawain, yung mga maling practices, sabihin mo yun. Miski sa gobyerno, hindi mo bawal yun Sa gobyerno, meron tayo tinatawag na check and balances. Kaya dito sa atin, ini-encourage yung multi-party system. Bakit? Nagkakaroon ng oposisyon. Dahil kung puro ang nasa puder na lang ang maghahari, kahit ano gawin, walang pupuna. Pero pag may pumupuna, nakapagtutuwid sa mali ang isang naghaharing oposisyon. Hindi po ba gano'n na nangyayari? Sino nakikinabang doon? Ang nakikinabang doon ang mamamayan na direct beneficiary of the check and balances in the government. Ganoon ang pangangaral ni Kristo. Pumunas siya ng maling gawain. Sabi niya, kayong mga eskribas at pariseo, para kayong mga libingang pinaputi, na nasa labas ay maputi at maganda, pero sa loob, punong-puno ng karumal-dumal. Di ba yun pula? Sa aba ninyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis nyo ang labas ng pinggan at ng saro, pero sa loob, maraming uod. Ano sabi niya? Sa mga eskribas at pariseo, sa aba ninyo, mga eskribas at pariseo, ipinapapasan nyo sa mga tao ang bibigat na pasan. Kayo, sa inyong daliri, ayaw nyo hipuin. Tama ba si Jesus o hindi? Mayroong pastor, may mga ngaral, eskribas at pariseo, ipinapapasan ang pagkabibigat na pasan sa tao. Siya hindi bumubuhat. Pakinggan niyo. Basahin po natin. At sinabi niya, sa aba rin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahirap dalhin at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Okay, tanyo. Mga kapatid, magpapatayo tayo ng kapilya. Mabigat-bigat ito. Tayo magtulong-tulong. Sabing pastor, naku, abuluyan tayo. Makakatayo ng kapilya. Siya, kahit isang tako wala siyang abuloy, sumobra pa yung abuluyan, pasok pa sa bulsa niya. Kaya sabi ni Kristo, pinapapasan niyo sa tao yung mabibigat na pasan. Kayo, sa dulo ng daliri, hindi kayo humihipo. Eto pa isa. Sa aba niyo, mga eskribas pa rin, papalapad ng mga pilakterya. Baka. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao, at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin. Kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Kita nyo, sa aba nyo, mga eskriba at mga fariseo, sinasakmal nyo yung mga bahay ng babaeng bao. Pero mo, pati yung mga, babaeng bao?
Byuda. Pati mga byuda at kapuspalad, sinasakmal pa nila yung bahay. Wala nang titiran, kinukuha pa nila. Tapos, ang sabi ni Kristo, dinadahilan nyo mahabang panalangin. Kunyari, mga banal, mga nakayuko, hapon ko manalangin, nakasisip pa sa lupa. Tapos, swapang naman. Pati yung bahay ng may bahay, kinukuha. O, hindi ba ganun ngayon ang maraming relihiyon? O, kung si Kristo hindi nakaiwas na sabihin niya, ako naman kaya susunod kay Kristo, iiwasan ko yun. Kayo na humatol kung kay Kristo o kung hindi. Pag iniwasan ko yun. Nasa Biblia ho yun eh. Kaya, ako hindi humahatol ng hatol ng aking sarili. Binabasa ko po yung hatol ng Diyos sa Biblia sapagkat ang kanyang prescription, huwag kayong humatol ng ayon sa inyo. Humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya pag ang relihiyon, mananakmal sa iba para payamanin ang kanyang sarili, hindi ho sa Diyos yun. Sino may sabi nun? Ang Biblia, hindi ho ako, binasa ko lang at nagbigay lang ako ng pag-unawa sa kapwa. Kaya, wag sana ninyo hong maipagdamdam na masabi nyo, hatol lang hatol ko. Hindi po, may hatol lang Diyos. Yun hong hatol na yun ang binabasa ko sa Biblia. Alam nyo, ang Diyos, nagagalit nga ang Diyos sa mga kawalang niyaan ng nating mga tao eh. 7:11 ng awit. Pakinggan nyo. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Diyos na may galit araw-araw. Bakit? Araw-araw nagagalit ka sa ginagawang masasama ng tao. Hindi mo araw-araw nagagalit ang Diyos. Eh yung iba ang paniwala, akala nila ang Diyos mabait. Hindi kumisibo. Ang Diyos hindi makabasag ng islog ng butisi. Ang Diyos ay nagpapatawad. Hindi nagtatakwil ang Diyos. Kahit ano pang masamang ginawa mo, huwag ka mamamatay ka na kapatid, ay tawagin mo lang ang Diyos at ligtas ka na rin. Ganun ba? Ganun ba nasa Biblia? Hindi ganun. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Diyos na nagagalit araw-araw. Ba't siya nagagalit? 1:18 ng Roma. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Ba't nagagalit ang Diyos? Ang puot ng Diyos nahahayag mula sa langit dahil sa kasamaan at kalikuan ng mga tao. Ang Diyos ay hindi konsistente doon na kahit ano ginawa mo. Isang tuwa, anak namang kiti. Kahit ano pa gawin mo, hindi okay lang anak ko. Pagkamali ginagawa ng anak, baka manampal ka pa eh. Para matauhan eh. Di ba? Masama yun sinasabi. Itsura, nanampal ka. Masama yun. Pero may mabuting mensahe sa anak yun. Ano yun? Para gisingin ng anak na gumagawa na hindi tama. Hindi ba gano'n? Si Pablo nga, kung pwedeng mamalo pa eh. 9:27. Pakinggan niyo. Siguro, lalo kayo magagalit pag si Pablo kaharap niyo. Anong ibig ninyo? Saririyan baga ako sa inyo na may panghampas o sa pag-ibig? Ano gusto niyo? Pupunta ako sa inyo, may panghampas o may pag-ibig? Gusto niyo hampasin ko kayo? Sabi ni Pablo, o may pag-ibig? Marami kasing mga kulokoy sa taga-Korinto eh. Kaya sa kanya sulat sa taga-Korinto, ano gusto nyo? Pupunta ko sa inyo, may panghampas o may pag-ibig? Bakit? Maraming kalokohang ginagawa mga taga-Korinto eh. Kaya yung nangangaral na sa Diyos, pag mali pumupo na yon. Pag mali nagtutuwid yon. Actually, the real meaning of the scripture, sabi ng Biblia, all scriptures inspired of God is profitable for doctrine, for reproof. Ano ba yung reproof? Pagtutuwid ng mali. Yun ang kahulugan. Kaya isinulat ito para ito'y maging kasangkapang maituwid yung mali ng tao. Kaya dito may mga atake. Mga atake yung Diyos. Tinan yung atake ni Kristo sa mga eskribas at pariseo. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mapagpaimbabaw. Pagka kayo naglilimos, pinakikita nyo pa sa mga tao. Wala na kayong ganti. Pinupunan niya eh. Iba hinahatulan niya, pinupunan niya para ituwid. Kaya kung ayaw kang patuwid, hahatulan ka talaga. At hindi naman mo masamang humatol. Kung ang ihahatol mo'y hatol na galing sa Diyos. Halimbawa, sabi ko, lahat ng lasenggo hindi makakapunta sa langit. Walang kaligtasan lahat ng lasenggo. Masama ho ba yung sinabi ko? Hindi
ko naman sinabing naglasing ka, hindi ka na makakapunta sa langit eh. Iba naman yung naglasing kaysa sa lasenggo eh. Lasenggo yun. Makakarating ba sa langit yun? Kung sabihin kong hindi makakarating sa langit ang lasenggo, umahatol ba ako? Umahatol ako nun. Tama o hindi? Pero saan galing yung hatol ko? Pakinggan nyo sa 6:9 ng unang Korinto. Bata. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Oh, yung palang mga liko, hindi pwede pumasok sa langit. Di sa impyerno punta nun. Sino yung mga yon? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakin, ni ang mga manglalasing ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Meron ba lasing kung papasok sa langit? Sabi ng Biblia, ni ang manlalasing. Hindi naman sinabi, ni ang lalasing. At siguro si Mayor din, nalasing minsan eh. Hindi ba? Wala naman yata lalaki, hindi nakatikim malasing eh. Pero meron talaga lasenggo. Na walang katigil-tigil sa paglalasing. At hindi lang ho yung lasenggo, eh yung nakikita yung kayang pa ba tayo, kayak pa. Hindi lang naman yun ang lasenggo eh. Alam niyo pa kung sino pa lasenggo? Pakinggan niyo kung sino pa lasenggo. Datapwat, mangag-ingat kayo sa inyong sarili na baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Sa inyo, baka malugmok ang puso nyo sa katakawan, sa kalasingan, sa pagsusumakit sa buhay na ito. Akala nyo, lasenggo yung may hawak na tanduay? Hindi. Hindi lang yun. Lasenggo nga yun, pero hindi lang yun ang laseng. Alam niyo sa Biblia, mas maraming lasing kaysa ron. Sino yun? Yung mga buyong-buyong sa pera. Buyong-buyong sa pagkakamal ng mga kayamanan sa mundo. Kanya na lahat ang lupa. Inaangkin niya pati yun sa mahirap na wala na pagmamahal sa kapwa. Puro pera na lang. Lasing na lasing yun. At walang manlalasing na makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hatol ho ba yun o hindi? Hatol. Pero hindi akin yun. Binasa ko lang sa Biblia. Sabi ni Kristo, pumatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya, ako po, paniniwala ko, hindi na iaalis yun eh. Whenever you preach the truth, you have to show people what is wrong. If you cannot show them what is wrong, you cannot equally show them what is right. Because being right and only right, halimbawa ang Biblia, tama, banal na kasulatan, ano? Banal na kasulatan, Holy Scripture. Binuksan mo Hinesis, Kapitulo 1, versikulo 1, nakalagay. Banal, banal, banal. Versikulo 2. Banal, banal, banal. 3. Banal, banal, banal. 4. Banal, 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 banal. Kasi banal na kasulatan eh. Ang gusto mong mabasa, puro banal, 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 banal. Ano kaya matutunan mo? Wala. Pero, ito banal na kasulatan. Isinulat dito yung pangangalan niya ni David. Yung pagpapapatay niya sa asawa ni Batseba. Kay Uriah. Isinulat dito yung pangangalan niya ni Solomon. Isinulat dito yung pang-aapi ng mga taong masasama. Yung kainggitan ni Datan, ni Abiram, ni Kore. Yung mga pagtataksil sa asawa ng isang babae. Nakasulat dito. Lahat ng masasamang naganap sa mundo nakasulat dito. Ba't isinulat? Banal na kasulatan dito. Para dun sa masasamang yon, matuto ka ng mabuti. Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto, ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. At ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen? Hindi ka mga bagay na nangyari sa kanila na yon,
Nasulat yun para magbigay halimbawa sa atin at magpaalaala sa atin na mga dinatnalang katapusan ng panahon. Ano-ano ba yung mga nasulat na yon? Na upang huwag tayong magnasa ay ka ng bagay na masama, gaya nila na nagsipagnasa. Ano ba yung pinagagawa nila? Tuloy. Ni huwag naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nakiapid. At ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Yan sa Israel, nung pumalik si Moises doon sa bundok ng Sinai, 4 na pong gabi nakikipag-usap sa Diyos doon. Itong mga Israelita na init, ang ginawa, gumawa ng guyang baka, sumamba sa Diyos-Diyos, tapos nag-apiran sila, kanya-kanyang asawahan sila ron. Kung ano-anong kahalayan ang ginawa. Tapos nagsipagsayaw, nagsikain. Meron pang ballroom dancing siguro, makakotilyon ba kung anong tawag doon. Ha? Tapos nagkakalunyaan sila. Ngayon meron din yun. Hindi naman masamang mag-ballroom dancing paminsan-minsan no? Kapatid, exercise daw yun Pero meron palang dancing dun sa may bandang Cebu. Pagkatapos mag-dancing, yung isang kumpul na susi, ihahagis na gano'n. Pag nahulog susi, kanya-kanya kuha. Kung kaninong kwarto lumapat, dun pupunta, mga asawa nila ay andun. Kung natapati yung asawa ng isa, okay na. Ganun ang ginawa sa Israel. Hindi asawa niya ang pinapatulan lang. Nagpalit-palit sila ng asawa. Ano nangyari? Dahil do'y nagalit ang Diyos, sa isang araw ang nabuwal, 23,000 Israelita pinagtutukan ng makakamandag na ahas na isinadala ng Diyos sa kanila. Diba? Ba't nasulat yun? Masamang pangyayari yun upang magpaala-ala sa atin na dinatna ng katapusan ng panahon. Hindi ba tayo makikinabang? Kaya sa Biblia, masama't mabuti na kasulat para ipagkumpara natin yung mabuti at masama. Ganon din naman ang pangangaral ni Jesus. Sinasabi niya ang mabuti, pinupuna niya ang masama para pigilin ang tao sa masama at maturuan ng kabutihan. Yun po ang aking natutunan sa Biblia. Ayos ko lang pong itanong po doon sa, ayon naman po sa banal na kasulatan, ay meron yung pong yung nag-i-speaking intang po, yung pong na, ng speaking intang. Bautismo daw yun ng Holy Spirit. Saka isa po, yun pong isa na itatanong ko yung hindi pagkain ng dugo. Yun lang po. Umpisahan po natin doon sa speaking in tongues, Yung speaking in tongues, sabi ng iba, if you are baptized by the Holy Spirit, magkakaroon ka ng power to speak in tongues. Mali po yun. Mali. Sasabihin nyo, makatong ka na naman, Mr. Hindi. Babasahin ko kasi sa Biblia. Hindi naman lahat ng nabautismohan pwede na mag-speaking in tongues. Hindi naman ganun sa Biblia. Pakinggan nyo. Sa unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Ayun, mga speaking in tongues yun. Inilagay ng Diyos sa iglesia yun. Una, apostol, ikalawa, propeta, ikatlo, guro, saka himala, pagpapagaling, mga wika, mga pamamahala, mga pagtulong, etc. Yan ang mga inilagay niya sa iglesia. Ano ngayon ang susunod na talata? Sunod. Lahat bagay, mga apostol. Sagot ho kayo. Ganda na sagot niyo. Parang master niyo rin ang Biblia, no? Lahat bagay, apostol? Hindi. Sunod. Lahat bagay, mga propeta. Sagutin niyo. Hindi. Sunod. Lahat bagay, mga guro. Lahat ba guro? Kung lahat guro, ba't papayo kayo tumayo ako rito? Pareho tayo guro, ba't ka tayo dyan? Patayuin mo rin kami. Hindi ba? At kung lahat naman tayo guro at magtuturo at kasing haba ng aking diskurso, bago tayo matapos dito isang kongregasyon, 1,000 taon muna siguro mauubos natin. Lahat tayo magtuturo lahat tayo guro Kaya hindi yung ganun sabi ng Diyos Lahat ba'y apostol? Lahat bagay guro? Lahat bagay propeta? Tuloy. Lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. Tuloy.
may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat. Nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika. Lahat ba magsasalita ng wika? Hindi. Eh, yung ibang born again, hindi naman ako nang-aatake. Yung iba lang. Yung iba, kailangan ka para mapatunayan mong may espiritu ka ng Diyos, mag-speaking in tongues ka. Ganun ba? Eh, hindi naman lahat apostol eh. May apostol, pero hindi lahat apostol, hindi lahat guro, hindi lahat tagapagsalita ng wika. Merong hindi magsasalita, merong magsasalita. Ngayon, ang dapat ganito. Pag may magsasalita ng wika, ano ang batas? Pakinggan nyo sa 14. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Ngunit, tatapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia. O may magsasalita ng wika, 2, o kaya ay huwag higit sa 3. Ha? At sunod-sunod, dapat may magpapaliwanag. Pero kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik siya sa iglesia. May tanungin mo yung nag-i-speaking in tongues. Ano ba yung sinabi mo, kapatid? Ewan ko ikaw, basta dumating lang, hindi mo pala naintindihan. Wala naman papaliwanag. Ba't sinasabi mo pa ang batas? Kung walang magpapaliwanag, tumahimik. Ngayon makapagpahanga lang yung iba. Kahit di mo naintindihan siya. Meron naman, kinabisado. Kabisado kami, ting magsasalita siya, narinig ko, gano'n ang sinasabi niya. Walang variation eh. Pagdadaya lang sa kapwa. Ako rin, pwede rin ako magsalita ng wika. Ikala nyo? Aintindihan nyo kung ngayon din eh. Aintindihan nyo po, di nga hanggang pinyabi ko ngayon manibat ng din. Hindi ba wika yun? Pwede ko magsalita ng wika. Kabisado ko yun eh. Pwede ko magdiskurso. Pero hindi yun ang tinutukoy sa Biblia. Lalo na kung walang makakaintindi. Walang makakaintindi. Walang magpapaliwanag. Tumahimik ka na lang sa akin. Huwag ka na magsalita. Manggugulo ka lang. Ngayon, maraming ganun. Hindi naintindihan yung batas. Ikalawa pong tanong nyo, yung tungkol sa pagkain ng dugo. Alam nyo, sa Biblia, ang dugo ay isang sagradong bagay. Yun ang sagot ko sa inyo. 9:22 ng Hebreo. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Alam nyo, yung pagkabuhos ng dugo, yun ay kapatawaran ng kasalanan. Kaya sa Israel, pagka po may kasalanan kang nagawa sa panahon ng una, ang utos ng Diyos, kukuha ka ng kambing o kaya ng tupa, papatuluin mo yung dugo, lalagay mo sa dambana, para mapatawad ka sa kasalanan mo. Utos po yun noon, 17 ng Levitico. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tubutubos dahil sa buhay. Ayun, para yung dugo, binigay ko sa inyo sa ibabaw ng altar o ng dambana para itubos sa inyong kaluluwa. Pag nagkakasala sila, nag-o-offer sila ng sacrifice for the remission of sin. Kahuli-hulihan, pagdating ni Kristo, yung dugo ni Kristo ang ibinuhos para patawarin ang ating kasalanan. Kaya sa Biblia, ang dugo ay isang bagay na sagrado. Ano ngayon ang batas ng mga apostol? Pakinggan niyo sa 15:19 ng gawa ng mga apostol. Dahil dito'y ang hatol ko, ay wag nating gambalain yaong sa mga hentil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Ayan, sabi ng apostol na isang diya. Siguro hindi ko na dapat na yun yung pahabain pa. Yun ang payo ng mga apostol. Umilag kayo sa pakikiapid, sa hain sa Diyos-Diyosan, sa binigti at sa dugo. Sino ang inuutusan? Hindi naman lahat ng tao. Hindi lahat.
Merong kinauukulan. Yan po ang dapat natin maintindihan yan. At yan, pag-aaralan po natin isang gabi at mahabahon talay-tayo yan. Siguro mga 3 oras kung pag-aralan niya yung tungkol dyan. Kaya ho, hanggang doon muna aking sagot. Gusto ko lang malaman kung nagbi-blessing ba kayo dito ng mga material na bagay ho? Katulad ng mga kinagawian ng Katoliko. Halimbawa, meron kang bagong gamit, gano'n. Usually kasi sa Katoliko, binabasbasan ng pare. Alam nyo, Yun lang po. inanimate things ay hindi kailangang blessing, i-bless. Ang kailangan blessing, yung tao. Dapat you carry the blessings of God with you. At kung ano man ang mahipo mo, madadamay na dun sa blessings na yon. Pakinggan nyo. Sa awit 1:2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Pag ang tao, ang kanyang kasayahan ay nasa utos ng Diyos, anumang gawin niya, anumang hipuin ng kanyang kamay, mayroong pagpapalang kalakip eh. Kaya miski yung bahay mo, hindi na blessings, ano? Pero ikaw na nananahan sa bahay eh. You carry with you the blessings of the Lord. Pakinggan nyo sa Kawikaan 3, ang sabi ganito, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Datapwat pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tanyo, 3:33 ng Kawikaan. Ang sumpa ng Panginoon nasa bahay ng masama. Ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Ganito po yan eh. Sa San Fernando, ako po'y nangupahan ng bahay. Kaya pala mura, nagtataka ko. Walang nangungupahan. Matagal na naming nadadaan-daanan, mura. Kasi meron daw lumalabas multo, parang mga kadena na may hinihilang kadena. At yun daw pinagkakatakutan, parang enchanted house. Inupahan namin. Sabi nung isang kapitbahay, Mama, wag ho kayong tumuloy dyan, baka kayo magsisi. Petuka ako. May maligno ho dyan sa bahay na yan eh. Sabi. Natawa lang ako. Pagdating namin doon sa bahay, nanalangin kami sa Diyos, nagkantahan kami ng kantang Pampanginoon, tapos tumira na kami ron. Tapos pagkaraan ng ilang linggo, sabi ng mga kapitbahay, wala ba kayo nararamdamang mga kadenang hinihila dyan? Wala ka ako eh. Naghihintay nga kakukot, saka tinitignan ko nga kako kung sino yung sinasabi nyo nagpapakitang white lady eh. Wala naman kako. Hanggang umalis kami ron, naka3 taong kami, awa ng Panginoon Diyos. Pero, awa ng Diyos, wala kami nakitang multo o anumang bagay na. Kaya ako naniniwala, it is not the house but the dweller. Hindi yung bahay, kundi yung nakatira sa bahay. Yun ang pinakamahalaga sa Diyos. Bibindisyonan mo yung baso. Bibindisyonan mo yung bahay. Nasusunog yung bahay. Yung pati bindisyon nasunog na rin. Diba? Ang dai-dai ko lang nakita binindisyonan. Lalo na yung malalaking establishmento, ba't nasusunog din? Waipik din yung bindisyon. Baka nga kaya tuloy nasunog dahil binindisyonan eh. Ang kailangan lang may bendisyon ng Diyos, yung titira. Saan man tumira ang isang lingkod ng Diyos, nasa kanya ang pagpapala ng Diyos. Tingnan ninyo ang isang magandang kasaysayan. Hindi ko na lang babasahin. Si Jose Bendido. Siguro narinig nyo na yung salitang Jose Bendido. Jose na ipinagbili. Si Jose po kasi meron siyang mga kapatid na inggit sa kanya. Ibinenta siya. Napunta siya dun sa bahay ni Putipar, isang kapitan sa Ehipto. Pagdating niya ron yung bahay ni Putipar, pinagpala ng Diyos eh. Sumagana sa lahat ng bagay si Putipar. Tapos, kung si Jose magandang lalaki, pinag-intirisan ng asawa ni Putipar. Araw-araw nililigawan si Jose. Ayaw naman patulan ni Jose. Nung mainis kay Jose,
Minsan nainsulto siya, tinakbuhan siya ni Jose, naiwan yung damit ni Jose. Ang ginawa, binaliktad ang pangyayari, nire-rape daw siya ni Jose. Kung yung makapangyarihan yung si Putipar na kanyang asawa, ipinakulong si Jose sa kulungan. Nung nakakulong na si Jose, naging pagpapala na naman siya doon sa kulungan. Bakit? May nakapanaginip sa kulungan ng kung ano-anong panaginip nang ipaliwanag ni Jose, ikay mababalik doon sa hari. Sa paglilingkod sa hari, mapapatunayang wala kang kasalanan. Ipatatawag ka uli ng hari. Pinatawag nga. Ngayon, nung ang hari ay managinip ng pitong bakang payat at 7 bakang mataba. Ha? Hanap siya ng magpapaliwanag sa panaginip niya. Walang makapagpaliwanag. Naalala nung kanyang tauhang isa, dun ho sa kulungan, nung ako'y makulong, may isang Ebreong nagpaliwanag ng panaginip ko't nagkatotoo. Ipinatawag ng hari yung Ebreo. Si Jose na nga yun. Tanong ng hari, ano ibig sabihin nung napanaginip ko, 5 bakang matataba, tapos 7 bakang matataba, 7 bakang payat, kinain nung payat yung matataba. Ha? Sabi ni Jose, ang 7 bakang matataba ay 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto. Yun naman ang 7 payat, yun ay 7 taong walang ani. Magkakaroon ng tagtuyot, kasalatan. Kumbaga, El Niño ngayon ang tawag doon. Ano? Mangyayari ka dyan, mahal na hari, yung kasalatan mananaig doon sa kaginhawahang darating. Ang ginawa ng hari, ginawa niya ngayon si Jose, na tagapamahala ng pagkain sa Ehipto. Nag-imbak si Jose ng 7 taon sa dawi ng inani. Nung dumating ngayon yung tagutom, hindi napahamak ang Ehipto. Ibig sabihin, yung taong matuwid na si Jose, naging pagpapala sa isang malaking bayan na Ehipto. Therefore, if you carry the blessings of God with you, saan ka man mapunta? Yung blessings na idala-dala mo. Kahit na masasamang tao pa yung makasama mo, makakatikim sila ng blessings dahil sa'yo. Ayan. Si Pablo po ay naglakbay sa dagat. Mawawasak ang barko. 275 persons aboard. Ano nangyari? Dumating yung anghel, nung natatakot na yung mga tao, ayaw nang kumain mga tao, papakamatay na. Dumating po yung anghel, sabi kay Pablo, sabihin mo sa mga kasamaan mo sa daong, kumain na sila. Kahit isang buhok, hindi mo mawawala sa ulo ninyo. Dahil sa'yo. Because of Paul, the ship was saved from the ravages of the storm. Kaya, patunay lang po yun na ang kailangan, ang may daladalang pagpapala, yung tao, hindi yung kanyang inanimate objects that belongs to him. Halimbawa, yung kanyang car, yung kanyang bahay, yung kanyang daily misal, yung kanyang ano-ano, mga pinagbibindisyonan dapat ang mabindisyonan tao. Yun po ang sagot natin dyan. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli. Ako po ay magtatanong po tungkol po sa... Ito po ang aking question. Naniniwala po ba kayo sa himala? Of course. Dahil si Kristo noong panahon niya ay marami siyang ginawang himala. Katulad po ng pagpapagaling. Ano po ang masasabi po ninyo? Naniniwala kami sa himala. Of course, kasi si Kristo gumawa ng himala at ang Diyos naman naghihimala. Hanggang ngayon naghihimala ang Diyos So sa makatwid po, naniniwala po kayo sa himala. Amen, no? Naintindihan ko po. Ito po kasi doon sa Marcos chapter 16 verse 16 na ang sino mang susunod kay Kristo. Diyan ako hindi naniniwala. Ano po ang pagkaunawa po niyo doon? Kasi yung Mark 16 verse 16 to 20 is not an original part of the scriptures. Originally, it is not included in the scriptures. Wala sa Biblia yan talaga Idinagdag yan ng mga later translators of the Bible. Meron tayo ngayong Oxyrhynchus Papyrus, the oldest manuscript known to mankind in our times, which dates back to the 3rd century AD. And that is very near the time of Christ. Meron din tayo ngayon na existing manuscripts na kung tawagin natin yung Latin Vulgate, yung Vulgata Latina. At saka yung mga Greek manuscripts, wala yan talata na yan. Ang Mark
is only chapter 16 of Mark ends in verse 8. Mula sa 9 up to 20, idinagdag yan ng mga later translators. Kasi po mga ginoong Soriano, sabi po dun sa 2 Timoteo 3:16, all scripture is given by inspiration of God. All scriptures. What are those scriptures? What are those scriptures that were given by inspiration of God? Of course, the original scriptures written by the prophets and the apostles, and the righteous copiers of the Bible, even up to the 3rd century AD. But as evidence can prove, those parts of the scriptures you are trying to cite are not original parts of the scriptures. Hindi natin pwedeng gamitin dun yun. Kasi po sinabi dun sa pahayag, spurious kasi yan eh. Kung babasahin mo lang iho yung Bible mo, no? Basahin mo dyan. Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Hindi ba gano'n na nakasulat yan? Lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalaya sila ng demonyo sa aking pangalan. Magpapagaling sila ng mga may sakit. Ano? Tapos, patong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, magsisigaling. Magsisihawak sila ng ahas, di sila maano. At kung sila'y magsiinom ng lason, hindi sila mamamatay. Yun ang sinasabi na yan eh. Lahat yung na sinasabi na yan, mali eh. Nandito po sa banal na kasulatan to eh. Hindi nga. Tinan mo ha. Sabi ko na nga sa'yo, ang Biblia hindi sinulat sa Tagalog. Dapat maintindihan natin agad yon. Ang Biblia hindi rin sinulat sa English. Ano? Ang Biblia isinulat originally sa 3 wika. Aramaiko, Ebreo, at Griego. Ayun. Doon sa mga wika na yon, wala yan eh. Ba't nung isalin sa English nandyan yan? Ibig sabihin, dinagdagan niya nung mga nagsalin. Which is forbidden by God in the scriptures also. Sabi ng Diyos, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Bakit ba binigay ng Diyos yung warning, huwag mong dadagdagan? Alam ng Diyos, sometime in the future, may magdadagdag nga sa Biblia. At nabiktima ka nila, naniwala ka sa idinagdag nila, yun lumalabas. Nabiktima ka nila. Kasi nga, pag-aralan mo lang kapatid, ano? Huwag kang magagalit, di ako nakikipag-away sa'yo, no? Yung salita diyan, lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Tanong, lahat ba sa inyo, lahat ba ng sumasampalataya, merong ganong kapangyarihan? Kung yan ang masusunod, yan talata na yan, dapat lahat ng sasampalataya may kapangyarihang ganyan. Bakit mismo sa time ni St. Paul? Dinideny ni St. Paul yan eh. Sa time ni St. Paul, hindi lahat nakakapaghimala. Ha? Mismo sa time ni St. Paul. Kung i-consider mo yung kasulatan na yan, lalabas lahat ng sumasampalataya, pwede nang magmilagro. Pero dun sa kinasabi ni St. Paul, basahin natin. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28 hanggang 29. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol. Ikalaway mga propeta. Ikatlo'y mga guro. Saka mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling. Mga pagtulong. Mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Lahat bagay? Lahat bagay, mga apostol. Nagtatanong ang Biblia kapatid, anong sagot mo? Naglagay ang Diyos ng ilan sa iglesia. Una, mga apostol. Ikalawa, mga propeta. Saka mga guro, saka himala, etc. Tanong ang Diyos, lahat baga apostol? Anong sagot mo? Hindi po. Tama. Tuloy. Lahat bagay, mga propeta. Anong sagot mo? Hindi rin. Tapos? Lahat bagay, mga guro. Lahat ba guro? Hindi rin. Ano pa sunod? Lahat bagay, mga manggagawa ng mga himala. Lahat baga manggagawa ng himala? Of course, hindi rin. Diyan sa 16, lumalabas pagka sumampalataya ka, gagawa ka na ng himala which is not in conformity with what Paul is teaching us. Di ba? Nakuha mo punto ko ron? Hindi lahat manggagawa ng himala. Pag diyan ka magbabatay sa 16 of Mark, lalabas lahat ng sumasampalataya gagawa ng himala. Kasi tanda yun. Pag wala ka nun, hindi ka sumasampalataya lalabas. Sabi ni San Pablo, hindi naman daw lahat manggagawa ng himala.
Doon sa punto na yun. Nais ko lamang pong dagdagan. Kasi po doon sa Marcos chapter 16, verse 16, ang bawat sumampalataya ay sasampalataya ay magkakaroon ng mga tanda. At bawat mapatungan ng kanilang kamay, sila ay gagaling. So dito rin po sa James chapter 5, verse 17, sabi po ito, tinutukoy po rito, no? Elias was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly that he might not reign, and it rained not on the earth by the face of 3 years and 6 months. And he prayed again, and he heaven again rained, and the earth brought forth her fruit. No, sinabi po rito sa talatang ito na si Elias po ay tao rin po, no? Na katulad natin, na matuwid. Ngunit nanalangin siya sa Panginoon na wag umulan ay hindi umulan. So sa makatwid po, dito po na tinutukoy po ng banal na kasulatan na si Elias po, na kung si Elias po ay tao rin po, tayo rin po ay katulad din ni Elias na may kapangyarihan na magpagaling ng may sakit. Hindi ganon ang kahulugan nun, iho. Hindi ganon. Tignan mo, babasahin ko ulit. Si Elias ay may pagkataong gaya rin ang sa atin. Ha? Hindi sinabing may kapangyarihan din gaya ng sa atin. Yung pagkatao tinutukoy dyan. Nagugutom din siya, nauuhaw din siya, tumatai rin siya. Pero nung manalangin siya, pinakinggan siya ng Diyos. Bakit? Matuwid kasi siya. Baba mo sa baba. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Matuwid kasi si Elias, kaya pinakinggan siya ng Diyos. It doesn't imply na lahat tayo pareho na ni Elias na may kapangyarihan. No, hindi ganun ang kahulugan. Ang ibig ko po sabihin, kung sakali pong magiging katulad ng kabanalan ni Elias na isa kang taong matuwid, no? Matuwid ka. No? Kahit matuwid ka, it doesn't necessarily follow na makakagawa ka na rin ng himala. Ikaw ay manalangin, hindi ba papakinggan ng Diyos? Siyempre, pakikinggan ka ng Diyos. Pero, it doesn't necessarily follow na kung mo pinakinggan ka ng Diyos, makakagawa ka na rin ng himala. Dahil kung ganon, dapat makapaghimala na rin si Saint Timothy. Ay, di po ba yung pagpapagaling ay himala ng Diyos? Oo, himala ng Diyos. So sa makatwid po, yung ginawa po ng isang taong matuwid at nagpatong ng kamay, pinakinggan siya ng Diyos, ibig sabihin po, siya po ay gumawa ng himala. Sandali, on the first place, hindi na naman utos ngayon yung patong ng kamay. Hindi ko po sinasabing magpatong ng kamay. Ang ibig ko po sabihin, malaki ang nagagawa ng taong matuwid. Oo, kapag siya'y nanalangin. Oo, malaki nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang nakakagawa, hindi yung tao, yung panalangin niya. Yes, yung panalangin na po. Pakinggan mo, ha? Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ayun, ang nakakagawa ng malaki, yung panalangin, hindi yung tao. Kasi ang gagawa nun, ang Diyos hindi naman yung tao Di ba? Pag nananalangin ka, ang gagawa nung ipinanalangin mo, ang Diyos. God will grant your prayer. And it is the power of God that make miracles, not the one praying. Ayun ang dapat mong maintindihan doon. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. At lalo sa inyo, Brother Eli. Magandang gabi po. Itatanong ko lang ho kung nasa Bible ho ba kung mayroong tao ho na nakakita na sa mukha ng Diyos? Wala po. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 5:37 ng Juan, ganito. Ito po ang nakasulat sa talata. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hinman ninyo nakita ang kaniyang anyo. Ayon. Wala pong nakakita man, sabi ni Kristo, nakarinig sa kanya. Pero meron sinasabi si San Juan sa 1:18 ng Juan, kapatid na Willie. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sino lang ang nakakita? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kita mo, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak lang, siya ang nagpapakilala sa Kanya. Kaya hindi tao yung bugtong na anak
Dahil ang sabi ni Kristo, walang taong nakakita kailanman sa Ama. Kung si Kristo'y tao rin, abay illogical naman sabihin niyang walang taong nakakita. Siya pala'y nakakita, tao siya. Di ba, no, kapatid na Joseph? Napansin niyo yun? Yung sabi ni Kristo, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang nakakita lang at nagpapakilala yung anak Di ba? Sabihin niyang walang tao meron naman pala, siya pala nga tao. Kaya nga dyan lang sa talata nga, maliwanag, hindi tao yung anak kapatid na Joseph. Ayun. Kaya ko natanong, Brother Eli, dahil mayroon pong isang religion na pinipilit po nilang nakakita po kanilang propeta na mukha ng Diyos. Sino po, kapatid? Hindi ko na siguro sasabihin. Hindi na sasabihin. Sabihin ko na lang ganito. Baka nasisiraan lang po ng ulo yung nagsabi nun. Sige po. Sige, salamat. Good evening po, Brother Eli, at sa inyo po lahat. Pati na po yung nanonood sa TV. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay, kailangan po bang magpasako po umanib sa isang relihiyon para ma-practice mo po yung faith mo? Ganito po yon. Ang pag-anib po sa relihiyon, I do not mean to offend you, pero yung salitang isang relihiyon, para bang lumalabas na pwede kahit saang relihiyon, ano? Ang tangi pong relihiyon na pwede nating pagpasakupan o dapat nating pagpasakupan, yung relihiyong itinuturo sa Biblia, kapatid. Sa Biblia po kasi nagtuturo ang Diyos ng relihiyong totoo. Ang Biblia po walang kulang Sinasabi yan sa Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Ayan, ang Biblia po sa salita ng Panginoon ay walang kulang. Kaya pati yung tunay at tamang pagre-relihiyon, yung religious practices, nasa Bible po yun. Doon lang tayo dapat magpasakop, hindi sa kahit anong relihiyon lang, kapatid. Okay, salamat po. Yung pangalawa po paano po ba ang tamang paraan sa pagpananalangin po? Abay, pagka mananalangin po tayo, sinasabi ni Kristo sa Mateo, ganito po ang gagawin natin. 6, at ang talata po ay 6. Tatapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Sa pananalangin ninyo? At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat alastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Ayun, wag ang wika kayo mananalangin nung paulit-ulit na maraming daldal ng daldal na kung ano-ano, no? Alam na naman ng ama bago mo pahingin sa kanya, kailangan brief as it can be. Tapos, kung mananalangin ka, huwag kang kagaya ni Kapol at saka ni Caramel na sa harap ng camera at nananalangin. Sabi, pumasok ka sa iyong silid, pagka nailapat mo na iyong pinto, manalangin ka sa ama sa lihim at ang amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yun po ang, kumbaga, mas imenos ang prinsipyo ng pananalangin. Prayer is speaking to God. Prayer is making known our petitions unto God, unto the Lord. Ang pananalangin po ay paghahayag sa Diyos ng ating mga daing at paghahayag sa Diyos ng ating mga pangangailangan, paghingi ng tawad, pagpuri sa kanyang kabutihan. Yan po ang nilalaman ng panalangin. Ginagawa po yan, kapatid, in a very private manner. Sa isang lihim na paggawa, hindi po kagaya ng ginagawa ng mga ministro ng iglesia ni Manalo na sa harapan ng telebisyon na nanalangin. Sabi,
Pumasok ka sa silid, pag nailapat mo na yung pinto, manalangin ka sa lihim at ang amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Hindi kagaya ng ginagawa ni Kabularan. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.